Hindi bago sa ating pandinig ang mga storya ng mga estudyanteng nagtatrabaho upang tustusan ang kanilang pag-aaral. Mga storya gaya ng kay Jasmine. Ano course mo? HR, before nursing. Masyado kasing magastos yung nursing. Baga hindi na kaya ng budget. Si Jasmine ay nag-iisang anak. Matanda na ang mga magulang niya. Hindi na nila kayang sustentuhan ang pag-aaral ni Jasmine sa kolehiyo, which tells us that she has to work for college herself. Pero di tulad ng ibang working students, maselan ang trabaho ni Jasmine. Isa siyang dancer at GRO sa isang club dito sa Maynila. Bali kasi nagbayad ng fee, tuition fee ko, yung guest ko. Yung naging guest ko sa works. Bali hati kami. Hindi lahat. Hanggang ngayon. Siguro, hindi rin talaga ako magtatagal. Siguro, mga ganun. Nag-aaral na lang ako totally, tapos babantay sa tubig. Si Jasmine ay enrolled sa isang pribadong university sa Maynila. Kaya para kay Jasmine, every peso spent must be well worth it. Para sa mga tulad niya, ang kasiguraduhan ay kailangan. Hindi biro ang kapalit ng pang-matrikula. For every night, every peso paid to her is a step closer to her goal. Ang kanyang paghihirap, physically, mentally, and emotionally, ay ang kabayaran para maabot niya ang kanyang goal na makapag-aral. Matinding pagpapahalaga sa edukasyon mula sa isang individual na napauna sa kahirapan at sapilitan na bumitiw sa moralidad. Where were the people who were supposedly taking care of them, their education, and their future? Kung diploma ang susi sa pagkakaroon ng disente, marangal at magandang trabaho sa panahong ito, kailangan bang ang kapalit nito ay umabot sa prostitusyon